Magandang umaga po sa lahat. Handa na bang makinig? Pakihanda po ng inyong mga notebook o papel. Maaari po kayong mag-jot down o magsulat ng mga importanteng detalye dito sa ating video lesson. Ang aralin pong ito ay ang huling topic po sa araling panlipunan. Makinig po dahil mamaya ay magbibigay ako ng gawain tungkol dito sa ating talakayan. Ang ating pong tatalakayin sa araw na ito ay ang mga tangkang pananakop sa katutubong pangkat. Kapag sinabi po natin katutubong pangkat, ito ay mga Pilipinong may sariling paniniwala, may sariling kultura, at may sariling tradisyon. May kilala ba kayong mga katutubong pangkat dito sa Pilipinas? Isa po ang mga Igorot sa katutubong pangkat dito sa Pilipinas. At hanggang ngayon naman ay nag-e-exist pa din sila. Hindi po ba? Okay, narito po ang mga Igorot sa Cordillera. Ang mga Igorot po ay naninirahan sa Cordillera. Ang Cordillera po ay nasa itaas na bahagi ng Pilipinas. Pwede nyo siyang hanapin sa mapa. If gusto nyo. Ang Cordillera Administrative Region. So, isa po ang mga lugar or isa sa lugar na hindi napagtagumpay ang sakupin ng mga Espanyol ay ang kabundukan ng Cordillera. So, ang mga Igorot po ay naninirahan sa kabundukan ng Cordillera. Dahil sa mga bundok ay malaya po na nakakakilos ang mga Igorot. Hindi sila namamanduhan ng mga Espanyol. So, narito ang iba't ibang pangkat etnolinguistiko. Una ay ang Ibaloy, Isneg, Kankanay, Kalinga, Bontok at Ifugao. So, ang mga pangkat etnolinguistiko na ito ay iba-iba silang pangkat etnolinguistiko pero may pagkakapareho po sila sa kultura, sa tradisyon at paniniwala. So, narito po ang halimbawa or example na picture ng iba't ibang pangkat etnolinguistiko or ng mga Igorot. Ayan ang una. Ayan naman, ibang etnolinguistiko naman. At, ayan, ang pangatlo. Narito po ang mga hanap buhay, kultura at tradisyon ng mga Igorot. Una ay ang pagsasaka. Pamilyar naman po kayo siguro sa pagsasaka dahil ngayon dito sa atin, sa Pilipinas ay ang hanap buhay, karamihan sa hanap buhay ay pagsasaka. Pagsasaka ng mga palay, ng prutas, ng gulay, ganyan po. Yan ang hanap buhay ng mga Igorot. Dahil syempre nasa kabundukan sila, kaya pagsasaka ang unang hanap buhay. Ikalawa po ay ang paghahabi ng tela. Ang paghahabi po dito ng tela ay hindi yung nakasanayan natin ngayon na may gamit tayong karayom at sinulid. Ito po may habian siya dyan. May habian sila na tinatawag. Kung makikita nyo, dito ginagawa ang mga banig. Ang mga banig natin, yung mga kumot, hinahabi po siya dyan sa habian. Mano-mano po siya na ginagawa. Ang pangatlo naman po ay pagnganganga. Ang ibig sabihin po ng pagnganganga, dito sa Bicol, ang tawag natin dyan, pagmamama. Yung may bunga po, di ba siya? May bunga na maliit, tapos tiga-roll po siya sa dahon. Then, nguya-nguya. Di ba po? Ang sinasabi po dito na ang pagnganganga daw ay nakakapagpatibay ng ngipin. Kaya siguro, isa ito sa mga kultura ng mga Igorot. Okay, ang ikaapat naman po ay ang pangangayaw. Pamilyar naman na po kayo dito sa pangangayaw dahil nung unang pasok ko sa inyo is natalakay ko po ang pangangayaw. Ang pangangayaw po ay ang paraan or tradisyon ng mga Igorot na kung saan pinupugutan nila ng ulo ang kanilang mga kaaway.
especially po yung mga Espanyol. Kaya takot na pumunta ang mga Espanyol or mga praile sa kabundukan dahil alam nila na may ganitong tradisyon ang mga Igorot na kapag nahuli sila, pupugutan sila ng ulo. Okay, narito naman po ang mga paniniwalang panrelihiyon ng mga Igorot. Natalakay ko na din sa inyo ang paniniwalang panrelihiyon ng mga Igorot. Tinitignan nila ang kalikasan bilang tahanan ng mga espiritu. Hindi po ba ay natalakay ko na sa inyo ito na ang mga Igorot ay sumasamba sa kalikasan, sa mga bagay, sa mga hayop na kanilang nakikita. Sinasabi nila na tahanan daw ito ng espiritu. Ano nga po ulit ang tawag sa relihiyon ng mga Igorot? Kung inyo pang naaalala, ito ay animismo. Animismo po ang tawag sa relihiyon ng mga Igorot na kung saan sumasamba sila sa kalikasan, sa mga hayop, sa mga bagay na kanilang nakikita. Pananakop sa mga Igorot. Bahagi po ng tangkang pananakop ng mga Espanyol sa mga Igorot ay ang pagpapalaganap ng Kristyanismo. Sa kagustuhan ng mga Espanyol na mapasailalim sa Kristyanismo ang mga Igorot ay ginagawa nila lahat ng paraan para mapasailalim nila ang mga Igorot. Sinasabi nila sa mga Igorot, parang bini-brainwash nila yung mga Igorot na sinasabi nila na maliligtas lamang sila kung yayakapin nila ang Kristyanismo. Gusto nila na maging sibilisado ang mga Igorot kung saan papatirahin nila ito sa pueblo. Di po ba? Para madali nila itong mapapamahalaan. Gagawin nilang sibilisado. Bukod din sa pagpapalaganap ng Kristyanismo, hanga din po ng mga Espanyol ang deposito ng ginto sa Cordillera. Sinasabi ng mga Espanyol na mayroon daw pong minang ginto sa Cordillera. Isa din yun sa mga dahilan kung bakit gusto nilang sakupin ang mga Igorot. Hindi lang dahil gusto nilang palaganapin ang Kristyanismo o mapasailalim sa Kristyanismo ang mga Igorot, kundi dahil din po sa ginto. Sa Cordillera. So, si Miguel Lopez de Legazpi po, ayan siya, si Gobernador General Miguel Lopez de Legazpi, ang nakatuklas po ng mina ng ginto sa Cordillera. Ayon sa balita, dinadala daw po ng mga Igorot ang mga minang ginto sa Ilocos. Nasa taas na bahagi din siya ng Pilipinas. Malapit lang din po siya sa Cordillera. Sabi ni Miguel Lopez de Legazpi, doon daw po dinadala, sa Ilocos daw dinadala ng mga Igorot ang mina ng ginto sa Cordillera. Dahil syempre mapang-angkin ang mga Espanyol, gusto nila na pati sila makikinabang din sa ginto. Kaya, ang ginawa ni Legazpi, nagpadala siya ng misyon sa Ilocos. Ayan, dahil gusto niya na gusto nila na mahanap yung ginto sa Cordillera, nagpadala ng misyon si Gobernador General Miguel Lopez de Legazpi sa Ilocos. Ang namuno po doon ay ang kanyang apo na si Juan de Salcedo. Inadala niya si Juan de Salcedo sa Ilocos upang siyasatin ang mga gintong ibinebenta ng mga Igorot. Nung papuntahin ni Miguel Lopez de Legazpi yung apo niyang si Juan de Salcedo, nagpuntahan din nagpadala din ng iba't ibang misyon, yung iba't iba ding gobernador general. Padala din sila ng misyon sa Cordillera upang hanapin ang ginto. Ayan, mas lumakas pa ang paghahanap ng ginto dahil sa pagsiklab
Ayan, mas lumakas pa ang paghahanap ng ginto dahil sa pagsiklab ng 30 Years War sa Europa, sa Europe, dahil sa matinding pangangailangan ng Spain ng pantustos sa digmaan. Ayan, dahil nagkaroon ng war, ng digmaan sa Europe, kinakailangan daw ng Espanya ng pera para pantustos doon sa digmaan sa 30 Years War. Kaya sobrang desidido silang mahanap yung mina ng ginto sa Cordillera. Noong 1624, itinigil ang paghahanap ng ginto sa Cordillera dahil hindi naman mahanap ng mga Espanyol ang ginto sa Cordillera, kaya itinigil nila ito. Kasunod din ito na pag-alaman na mababang ginto lamang ang mga kalidad na ito. Sa pag sinabi natin ginto, 'di ba? Kaya naging gahaman yung mga Espanyol dahil pag sinabing ginto, syempre mahal yung ginto. Pero napag-alaman na yung minang ginto pala doon sa Cordillera ay mababa lamang ang kalidad or mababa lamang ang halaga. Kaya itinigil din kalaunan ng mga Espanyol ang paghahanap ng ginto. Parang na-disappoint sila kasi bababa lang pala yung kalidad. Ayan. Matapos yung hindi matagumpay na paghahanap ng ginto sa Cordillera, nagpadala na naman ang mga Espanyol ng mga Dominicano at Austiniano upang gawing Kristiyano ang mga Igorot. Ito pong mga Dominicano at Austiniano, sila yung mga misyonaryo na tinatawag natin. Sila yung nangangaral doon sa mga Igorot para magpasailalim sila, para i-brainwash, na sumanib sila sa Kristyanismo. Kung ano-anong mabulaklaking salita para mahikayat nila ang mga Igorot na magpasailalim sa Kristyanismo. Hinikayat din ng mga praile ang mga Igorot na bumaba sa kabundukan at manirahan sa pueblo na itinatag sa kapatagan. So itong pueblo, 'di ba, natalakay na din sa inyo ito. Ito po yung bayan, pueblo o bayan na kung saan itinatag to ng mga Espanyol para magkakadikit itong mga bahay para mas madali nilang mapamahalaan ang mga tao. Ayan. So, ipinag-utos ni Gobernador General Francisco de Tello de Guzman. Ayan siya, si Gobernador General Francisco de Tello de Guzman. Na italakay ko na din sa inyo ito nung una. Diba, nabanggit ko na din to sa inyo. Siya po ang Gobernador General na nagpadala ng misyong relihiyon sa Cordillera. So, sa pamumuno ni Francisco de Tello de Guzman, siya ang hikayat or gusto niya na ipasailalim ang mga Igorot. Siya ang nangunguna doon, ang misyong relihiyon sa Cordillera. Sa pamumuno ni Kapitan Mateo de Aranda at Padre Esteban Marin, ang kura paroko ng Ilocos. So, narito ang mga tinutulan ng mga Igorot ang pagbibinyag sa kanila sa Kristyanismo. Ayaw ng mga Igorot na magpabinyag sa Kristyanismo dahil ayaw nilang magpasakop sa mga Espanyol. Ilan sa mga prailing misyonaryo ay kanilang dinakip at pinatay. Ang mahuhuli ng mga Igorot ay dinadakip nila at pinapatay. Dahil may mga misyonero kasing pumupunta at mga praile na pumupunta doon sa kabundukan ng Cordillera para nga mangaral, para magbigay ng aral sa kanila tungkol sa Kristyanismo. Yung mahuhuli nila, dinadakip nila at pinapatay. Dahil sa ginawa ng mga Igorot, ipinasunog ni Aranda ang mga bahay ng mga Igorot. Ayan, ipinasunog daw ni Aranda dahil hindi sumusunod sa kanila mga Igorot. Pero kahit na ganon, kahit na ipinasunog ng mga bahay ng mga Igorot, talagang matigas ang mga Igorot. Hindi talaga sila magpapabinyag. Buo ang loob nila na ayaw nila sa Kristyanismo. May isang salita
na pag sinabi nilang ayaw nila, hindi talaga sila magpapasakop, hindi sila magpapabinyag. So narito po ang mga dahilan kung bakit hindi nagtagumpay ang mga Espanyol na binyagan sa Kristyanismo ang mga Igorot. Una ay naging mahirap sa mga misyonero na tunguhin po siya. Tunguhin ng madalas ang nga bulubundukin sa Cordillera. So, hindi naman araw-araw gusto ng mga misyonero na palagi pupunta sila sa bulubundukin ng Cordillera. Siyempre, pag sinabi nating bundok, pag sinabi nating bundok, siyempre, mga ano yan, matataas na lugar, mga lubak-lubak. Siyempre, sino ang gugustuhin na araw-araw nandun ka? Diba? Wala naman. Kaya, naging mahirap na ipasailalim nila yung mga Espanyol sa Kristyanismo. Ang pangalawa po, nagkaroon ng kakulangan ng mga misyonerong maaring ipadala sa lalawigan. Kaunti na lang yung mga misyonerong gustong pumunta sa bulubundukin. Kaya nahihirapan yung mga Espanyol dahil pinapatay naman, 'di ba? Pinapatay ng mga Igorot yung mga nahuhuli nilang misyonero o mga praile. So sinong gugustuhin pumunta doon? Wala naman gustong mamatay. Nahihirapan ang mga Espanyol kaya wala silang masyadong maipadalang misyonero sa Cordillera, sa lalawigan ng Cordillera. Ang ikatlo po ay kabisado ng mga Igorot ang pasikot-sikot sa bundok kaya mahirap para sa mga sundalong Espanyol. Siyempre doon namulat ang mga Igorot sa bundok ng Cordillera kaya alam nila yung mga pasikot-sikot doon, kabisado nila yung bawat daan. Kaya mahirap para sa mga sundalong Espanyol na tunguhin ang lugar, lalo na hindi nila alam. Mas kabisado ng mga Igorot ang kanilang lugar kaysa sa mga Espanyol. Pananakop sa mga Igorot dahil sa monopolyo sa tabako. Natalakay ko na din po itong monopolyo sa tabako. Pagkaraan ng 19 na siglo, muling nagpadala ng misyon ang mga Espanyol sa Cordillera. Yan, pagkaraan daw ng 19 na siglo, 19th century, nagpadala na naman daw ng misyon ang mga Espanyol sa Cordillera. Dahil hindi sila nagtatagumpay na ipasailalim ang mga Espanyol sa Kristyanismo, nagpadala na naman sila ng bagong misyon. Nagtatag sila doon ng pamahalaang militar. Pag sinabi po natin pamahalaang militar, ito ay pinapamahalaan ng mga militar, ng mga gobernador general. Noong unang panahon, gobernador general ang tawag. Upang masiguro na susunod ang mga Igorot sa ipinatupad ni Jose Vasco y Vargas ang monopolyo sa tabako. Diba? Isa ang Ilocos po sa mga lugar kung saan doon din naganap ang monopolyo sa tabako. 'Di ba? May 5 lugar tayo na tinalakay doon sa monopolyo sa tabako at isa sa Ilocos 'yon. Isa ang Ilocos. Ayan po. Ayan si Jose Vasco y Vargas. Siya ang nanguna sa monopolyo sa tabako. Siya ang nagtatag. Ayan, lahat daw ng mga aning tabako ng pamahalaang kolonyal ay dapat ibenta sa pamahalaan. Pero, hindi ito sinusunod ng mga Igorot. Binibenta pa din nila ito sa mga tao. Kaya, upang mabantayan ang mga Igorot at mga taga-Pangasinan, itinatag ang Komandansya del Pais de Igorotes. Ayan, binubuo po ito ng mga veteranong sundalo sa pamumuno ni Guillermo Galvi. Ayan. Upang mabantayan daw ang mga Igorot at mga taga-Pangasinan, itinatag ang Komandansya del Pais de Igorotes.
Dahil syempre matitigas ang ulo ng mga Igorot, ayaw nilang ibenta yung mga naaring tabako sa pamahalaan, kaya nagtatag ng komandansya. Dahil matigas ang ulo ng mga Igorot, kaya itinatag ang Komandansya del Pais de Igorotes para bantayan sila. Sa ilalim ng monopolyo ay maraming pang-aabuso ang nangyari sa mga katutubo. Sila'y dinadaya lamang, binibili sa kanila sa mababang halaga at ibinibenta sa pamahalaan sa mataas na halaga. Syempre, walang pinag-aralan yung mga katutubo nating Igorot, kaya dinadaya sila ng pamahalaan. 'Di ba? Mga wais ang mga Espanyol noon. Mga mapanlamang. Hindi pa din nagtagumpay ang komandansya na pasunurin ang mga Igorot. Dahil kahit na nagtatag ng komandansya ang mga Espanyol, hindi pa din sila nagtagumpay na pasunurin ang mga Igorot. Dahil ang mga Igorot ay matapang at lumalaban talaga sila sa mga Espanyol. Ayan, noong 1856, nabigyan ng karapatan ang mga Espanyol na magmina sa Cordillera. Ayan yung pinakihihintay ng mga Espanyol, yung magmina sila sa Cordillera. Nangyari yun noong 1856, nabigyan sila ng karapatan dahil sa pagkakatatagpo ng Sociedad Minero Metalurgica Cantabro-Filipina di Mancayan. Ayan, itinatag itong Sociedad Minero, kaya nabigyan ng karapatan ang mga Espanyol na magmina sa Cordillera. And katulad ng mga naunang programang ipinatupad, hindi pa rin nagtagumpay ang mga Espanyol na sakupin ang mga Igorot. Ayan, kung ano-ano ng programa ang ipinatupad, itinatag ng mga Espanyol, pero hindi pa din sila nagtagumpay na sakupin ang mga Igorot. Dahil dyan, tinagurian ang mga Igorot ni William Henry Scott na Tribus Independientes. Ayan, sabi ni William Henry Scott, dahil hindi nasakop ng mga Espanyol ang mga Igorot kahit anong programa, kahit anong misyon ang gawin nila or itatag nila, hindi nila nagawang sakupin ang mga Igorot. Kaya tinawag ni William Henry Scott na Tribus Independientes o tribong malaya ang mga katutubong Igorot. Ayan, yun lamang po ating talakayan sa araw na ito, ang mga tangkang pananakop sa mga Igorot, sa ating katutubong mga Igorot. Ayan, nalaman natin kung gaano katapang, kung gaano yung isang salita ng mga Igorot na ayaw nila magpasakop, lumaban sila dahil may ipinaglalaban sila. Lumaban sila dahil gusto nila ng kalayaan. Ayan, hindi nasakop ng mga Espanyol ang mga katutubong Igorot dahil sila'y sama-samang lumaban para sa kanilang kalayaan, para sa kalayaan ng kanilang tribo. Sana po ay may naintindihan kayo sa araw na ito. Yun lamang po at maraming salamat.